So magandang umaga class, magandang umaga, Happy New Year 2021 sa lahat ng mga nag-online class. Magandang umaga at Happy New Year, grade 9. Magandang umaga rin. Pakilakasan, parang natutulog pa ang aking mga estudyante. Magandang umaga at Happy New Year. Kayo, magandang umaga at Happy New Year. Magandang umaga, ma'am. Happy New Year, ma'am. Yes, magaling. Yan ang energy. Walang energy kahit na yung mga sa animated ko. Hindi ba kayo na-energize noon? Ang daming magaganda animated songs from the sikat na mga anime? Ha? What mo na-energize? Anime lover, manggo. Wow, good kaayo. Wow, nice kaayo na card. Sige, so this year, second quarter na tayo, class. And I'm so happy na nandito si Fred Lopez for our online class in the Filipino 9. So welcome, Fred. At dadako na tayo sa ating gawain ngayong umaga. Okay? So, happy na New Year pa this second quarter na tayo. Kahit nasa kabila man ng pandemic, ay ipagpatuloy pa rin natin ang ating online class. Okay? So, nandito tayo sa Filipino 9, pangalawang markahan at ang isa sa paksa good for 2 weeks ito class na topic o paksa ay ang tanka at haiku. Okay, familiar ba kayo sa salitang mga ito like tanka at haiku? Sounds familiar ba tayo? Familiar ba tayo dyan? Okay, so alamin natin ito sa umagang ito class. So, bago yan, manalangin muna tayo. So, pwedeng Carl, i-lead mo ang ating klase sa panalangin ngayong umaga, please. Kung makapray sa Pilipino, ma'am. Sige, English lang. Masabi the heart, gikan. Okay. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. The Holy Spirit. Amen. Okay, thank you so much, Carl. Maraming salamat sa iyong panalangin ngayong umaga. Ngayon, inaasahan natin sana na marami tayo. So, ang attendance natin na nandito lang ay ang mga sumusunod. Okay, Rejan, Nigel, and nandyan. Si Carl Coelho. Yes, turn on nga ang video mo, Carl. Kung talaga nandyan ka, okay, si Carl. Okay, yes. Then si Frail din. Si Frail ay naka-open. Good job. So, sa mga wala pa or sa mga hindi pa kakilala yung mga klase nyo sa online, like ni Frail, nandito rin sana sila ni Vilio Silojater, sila rin ni Aninyon Giame, at sila ni Device at Kupat Jen Rose. Si Angelo Permales rin ay sana ay nandito pero hindi nakapasok. Sige lang, so natin, so kailangan nilang double time. So as a reminder, since I know hindi lahat ng mga connections din ay maganda, so okay lang na pagka nasa discussion na tayo, hindi nyo i-turn on ang video as long as naka-continue ang focus niyo sa ating klase at huwag kalimutang i-mute kapag na nagsasalita ako at maintain ang respect niyo. Okay? Kung pwede lang, be on time next time tayo para makasimula tayo ng maaga at of course, find a place, kung pwede lang, yung quiet place lang naman. Para hindi kayo ma-distract for the online class. Kung pwede lang. Okay? Sige. So, dadako tayo sa kasunod na bahagi. So, narito na tayo sa ating layunin class. So, dito ang mga tatlong layunin ninyong ngayong week. Actually, ngayong week, whole week kasi ang yung mga gawain. At saka, this week is this day discussion lang tayo. So, of course, nalalaman niyo rin sa ating talakayan ang mga mahalagang dapat yung malaman. Lalong-lalo na yung mga pagkakaiba at pagkakatulad ng tanka at haiku, ang mga mahalagang salita na dapat bigyang kahulugan. Kung ano yung kahulugan ng mga salita na ginamit sa tanka at haiku, bakit kaya ganyan? Of course, at
nakakasusulat rin kayo ng mga tanka at haiku base sa tamang sukat at anyo. Kay anyo kung unsa na siyang uri na topic or paksa. Okay, ito ba ay pag-ibig, kalikasan, at ibang issue sa ating lipunan. Depende sa iyong pagkakasulat. Okay? Pero dapat may sinusunod tayo. So, yan ang ating layunin ito sa ating this week na paksa. Talakayan. So, ngayon, dako na tayo sa ating intro ng tanka at haiku. Okay? Tanka at haiku class, dito ay magsisimula tayo sa Silangang Asya. Okay, Silangang Asya, kabilang na dito ang anong mga bansa. Okay, pakibasa. Anong mga bansa ang nasa Silangang Asya? Okay, Rayjan. Pakibasa nga, Rayjan, kung ano yung mga bansa nasa Silangang Asya. Japan, South Korea, Taiwan, China. Mongolan. Na? Ikaw na pagbasa. Mongolan. It's Mongolia. Okay. Mongolia. Okay. So, take note, Japan, South Korea, Taiwan, China, and Mongolia. So, sa Asia na part sa Silangang Asya, ngayon ang ating second quarter ng mga paksa. Okay, so dili kay ta, of course na ng Philippines na to. Pero atong naka-highlights karong mga second quarter is ang Silangang Asya. So this week, ang unang bansa na ating alamin at kikilalanin ang mga kultura at mga dapat natin malaman tradisyon nila ay ang Japan. Okay ha? Take note, Japan ang focus. So, kung matatandaan nyo, kanang mga gipang sulti dira, Japan, South Korea, Taiwan, China, at Mongolia, they are famous of economy, technology, even sa ilahang literature or ang panitikan. Sikat sila, di ba? Samot na ang Japan because Japan is called the land of the rising sun. O tanya, lalamiya kayong the word land of the rising sun. So ni kuan jud ni rise jud ay ang sun sa ilaha. Sa atoa dire dulom dagway unsa dagway. Next, tanyag o kilala rin sa larangan ng animation. Di ba? Kita mo Naruto, asa na siya nagikan ang Naruto? Of course, asa na bansa? Naruto? South Korea, ma'am? We, di nga. K-pop lang, no? Di, oy. All the mostly the animated na mga salida like One Piece, the Naruto, Boruto, okay? They are the Japan, animation guys, Japan na siya gikan. Japanese ang gagamaan na. Okay? So, they are famous na siya sa in terms of the animation and technology. Nga gamay ra kay ng Japan class, gamay ra kay ng Japan yun ang tan-awon sa mapa, pero they are very powerful. Okay? Dili lang sa ato already sa Asia, but in the whole world. Okay? Kisa tigbasag manga. Dili manga atong makaon Manga na kanang wala ba og manapata sa unang panahon kanang Wattpad or like something like Wattpad, pero kanang manga it's like a comics type, in Filipino terms na comics na siya, pero in internet na siya or ato ra ka magbasa na sa online. Manga, dili ka tong manga na atong yellow nakaunon Rayjan tingala pa lamang kung sa manga. Okay, so class, at ito ang mga dapat nating malaman ng mga familiar talaga kayo sa mga salitang ito. These are the samurai. Okay, samurai. Kabalo mo kung sa'yo samurai. The samurai is, di ba kana siya, espada na siya, na taas kaayo na siya, na hait, na isang iglap lang, ay mawala na ang lahat pag mga igo ka na. Then we also have this anime, okay? Anime series, anime books, anime
movie, okay, animated, it's all anime. Diba? Kinsa yung nakakuha na og anime, be? Nakalantaw. Oh, Ako, see. Wow, unsay kanang favorite Dagan na naman. to? Favorite na to na lantawo na anime. Aran One ako. Piece. One Piece, correct. Unsa My Hero pa? Academia. Oh, kana. Naruto. Demon Slayer. Attack on Yes. Titan. Okay, Ala, correct. Alatag Titan all. Siya na all. Oh, Ako man, diba? napukanin ko atong final season. Humana sila sa Titans, humana. Wala pa, ma'am. Hindi pa ko Final sure. season. Wala pa, no? Sige, so sakto na yung mga gipaingon guys. May kita dos mga time na no, mga pareha gud tagkuan, mga season gud ta, pareha gud ta mga ganantang mga anime. So of course, kana siya sada kay lang pagkakuan sa pero kana laging series nila dugay kay mahuman no. Abdan kag excited na kay kang makit-an. So unsa unta man, ang releasing is unsa man ang pag-release ana? Every day? Every week. Okay, correct. Every week. So, ma-broken hearted patag balig 5 ka adlaw human taglantaw, no? So, grabe jud na maghulala. Dugaya kayong release on sa next na series. Okay, na siya sa naman. That's their kuan, paggama. Okay? So, makakabago ang paraan ng pamumuhay ng mga tao sa Japan. So, ganyan talaga sa Japan. Ipinapakita talaga nila kung ano yung kultura sa pamamagitan ng anime at manga. Okay, kasi tagbasag manga. Kasi nakasulay nagbasag manga. Akong papa, sige. Ako, ma'am. Wow! Kansa pa. Dili kay hilig. Guys, sada mamgud ang manga pud kay magbasa ka og kuan niya mas advance. Mas advance ang manga. Parehara na sila sa anime pero ang anime is kuan na siya na ng video, na ng mga kuan effects. Pero dili sa manga is kuan na siya murabag sa comics pa ba pero mas advance siya. Weekly man siya pero advance ang manga. Na siya katsada. Pero dugay ning sa anime na to. Kabantay mo? Yes, ma'am. Okay, so kana siya. Muna ito take note. So, I have a close friend na hiligod siya manga. So, dili siya, gana siya mag-advance og lantaw sa magbasa sa manga. Usa siya malantaw sa anime. Usa siya mag-download. Kaya lantawon ang anime. Ana siya, samot na ang One Piece. One Piece. Okay. So, bali na daghanang episode no ang One Piece. Kasi nakalaan to. 358 na, ma'am. Ang latest karon? Yes, Or ma'am. Oh, wow. Sana sa una wala 5 na sa manga. last year or the other 2 years ago murag kuan pa sila no 300 or nagasunod man ko tong una pero dili kay ko sige 300 pa sila din abot paspas kayo guys mabuang ta aning mga utok sa mga Japanese. Okay, sana all talented. Yan, so dito class ay isa sa mayaman din ng bansang Japan ang kanilang politikan sa tinatawag na Tanka at Haiku. Okay, Tanka at Haiku. So, yan ang ating alamin sa umagang ito. So, bakit kaya mahalagang malaman natin? Dahil ang kaligiran natin na tayo Tanka at Haiku. Dahil dito kasi sa Tanka at Haiku na ipapakita ang kultura at tradisyon ng kanilang bansa sa Tanka at Haiku. Okay? So, unsa din yung Tanka at Haiku, ma'am? Ito ay isang uri ng tula. Okay? Tula ni siya, class. Kung kabantay mo na daghan kay mga kanta ng anime no, na mga intro usa din magsalida, yung effects. That's part of nagsisimula yan sa pagkakaroon ng tanka at haiku. Pagsusulat nila ng tanka at haiku. Okay? Bago kayo makakasulat ng mga awitin or like para ng mga anime na salida or kanta, nago na magsulat mag-draft then in terms of pagsusulat lang tanka at haiku. Okay? So, dito na tayo sa kaligiran class ng Tanka at Haiku na isinalin sa Filipino ni M.O. Jackson. So, dito ang Tanka at Haiku ay ginawa noong 18th century or 8th century or ikawalong siglo at ng haiku naman ay 15th century. So, mas unang nagama ang Tanka kaysa sa haiku. Sa mga tulang ito, layong
pagsasamahin ang mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Okay, so dito kasi sa Tanka at Haiku class, mga salita ay mga iikli lang, counted. Okay, so pinakaunang tanka ay kasama sa kalipunan ng tula na tinatawag na Manyosho o collection of the 10,000 leaves or muna ilahang pinakaunang tanka. The collection of 10,000 leaves. Muna ilahang collection. Then, antolohiya ang tawag class sa naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahayag at inaawit ng nakararami. So, ibig sabihin, merong mga tanka talaga na inaawit at ginagawa nito ng mga musika. Okay? Hindi lang sa magsusulat ka lang, then yun na yun. Maaaring gawan nyo ng awitin. Lapatan ng awit. Okay? So, sa panahon lumabas ang Manyosho, kumawala ang makapangyarihang impluwensya ng sinaunang panitikang Chino. So, manunulat na Hapon. So, umarapak, di ba? Magkarugto or hanabang relative ng mga bansa kasi ang Japan, China, Korea. So, magkalapit sila. Bisayin mo na silingan na nato class sa ating lugar, ang mga inga ng bansa. Pero, sa upper part na sila sa bahagi ng ating mundo. Okay? So, kadalasan, nandyan sa wikang Chino, of course, ang pagsusulat nila at pagsasalita ng kanilang, mayroon silang sariling wika. Okay? Nandyan sa kanilang sariling wika. Sa pamamagitan ng ikalima hanggang ikawalong siglo this time, isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nalinang nila. So, mas nauna ang kanilang sistema ng pagsulat at pagsalita in 8th century. So, nililang nila ang mga karakter sa pagsulat ng China upang may larawan tunog ng Hapon. So, parang magkonektado ang China at Hapon. Ha? So, hindi lang, may pinag-uugatan ang wika at ang sistema na pagsulat at pagsalita ng mga Hapon. Okay, relative silang duha. Tinawag na kana ang ponemikong karakter na ito. Na ibig sabihin ay hiram na mga pangalan. So, kana ang ibig sabihin sa mga ponemikong karakter class. Kana. Take note of the word kana na na-bold. Then, kung historical ang pagbabatayan natin, nahayag ng mga Hapon ang Manyosho. Okay, ang simula ng panitika nila. Okay? Kadalasan, maikling awitin ang ibig sabihin ng tanka na puno ng damdamin. Okay? Take note natin, ang mga tanka ay punong-puno ng damdamin dahil ito ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. So, nagiging daan din ang tanka upang mapahayag ng damdamin sa isa't isa ang nagmamahalan. It's either bayi at laki. Iyag yung gi-express through tula. Okay? So, yan ang ating maikling kasaysayan. Okay? Of course, noong panahon na panakop naman ng Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiku. Okay? At kung kaya, meron tayong mga pagbabago sa ating mga tula. Okay? Dahil na-impluwensyahan tayo. Ang pinakamahalaga sa haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto. Okay? So, may sistema or anyo ng pagbigkas ang haiku naman tayo. So, kiro ang tawag dito o sa English ay cutting. So, paghinto class, ang tawag nila ay kiro. So, ang kiro ay kahawig ng sisora sa ating panulaan. So, kung ibig sa ng sisora means cell. Example, masaya. So, ang ma o saya, gibaybay siya na naipantig na pagbabasa. Okay? Ang kirehe naman, in other word, ang salitang paghihintuan o the cutting word. Okay? So, naapo sila cutting word. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling tatlong parirala ng bawat verso. Okay? Bawat verse, bawat linya sa isang tula ay may pinaghihintuan or the cutting word na
tinawag nilang kirehe. Okay? Ang kinalagyan ng salitang pinaghintuan maaaring makapaghiwatig ng saglit na paghinto sa daloy ng kaisipan upang makapagbigay ng daan upang mapag-isipan ang kaugnayan ng naunang verso. So, dito sa kanilang pagsistema ng pagbabasa or paglalahad ng kanilang tula ay mayroon silang sistema sa para hindi agad malimutan ang kasunod ng mga verse. Next, maaari din namang makapagbigay daan ito sa marangal na pagwawakas. Of course, para hindi mawawala ka sa iyong minimorya, parang may clue words ka, yun pala, yung words yung susundan ito ng ganito. Okay? So, ang mga salita ni ginamit ay maaaring sagisag ng kaisipan. Okay? At halimbawa, ang salitang kawazo, na ibig sabihin ay, unsa man frail, ang ibig sabihin ng kawazo. Frog. Okay, frog, correct, or the palaka, an ating word, na napapahiwatig ng tagsibol. Ang siguro na po'y siguro siguro, siguri. Siguri naman ay ibig sabihin ng unang ulan sa pagsisimula ng taglamig. So, wow. Nice kayo mga term, pero lisod siya, no? Mga kawashi, kirigi, kawashi na. Kanang Kawasaki class, do you know the word Kawasaki kanang kuan sa salakyan? So these are Japan made. Japan dun na sila, di ba? Ilhanin mo ng mga Japan kina mga KS. Suzuki pud, ma'am. Parang Yes. Suzuki. Yes. Kawasaki, Suzuki. Oh, mga kuan na sila Japan products. Okay? So malagang maunawaan natin ang pagbabasa ng tanka at haiku dahil mas makilala natin ang kultura at paniniwala ng Hapon upang lubos tayong mahalaw sa mensahe na kapaloob sa tula. So diyan maipakita sa tula, kahit na maikli lang pero punong-puno ng mga kaganapan ng pagpapahiwatig. Okay? So, class, narito ang estilo ng pagkakasulat ng tanka at haiku. Okay? So, tanka class, binubuo ito ng 31 pantig. Sumototal siya og 31. Okay? May total siyang 31 na may 5 taludtod. Okay? So, may 5 taludtod at karaniwang hati ng pantig ng bawat taludtod ay 7755 77755 o 57577. Basta kay mo total siya og 31. Okay? So, ganyan ang sukat class. Pwede ra magkabaylo. 77755 or 57577. O maaaring magkapalit. Basta mo total siya 31. Okay? Take note na to ha. Tanka na siya. Basta 77755 or 57577, yan ay tanka. At total niya ay 31. Okay? So, ilang taludtod di ay siya? 1, 2, 3, 4, 5. Of course, 5. 5 ka taludtod. Taludtod is lines in a tula. Lines, ha? Okay. Next, haiku. Pagkakaiba nila. Ha? Naara ba niya yung gawain? Anong pagkakaiba ng tanka at haiku, ha? So, tanka is, take note na number. 31 ang total. Haiku class, pinaikli pa sa tanka. So, gipagamay pa jud ay ning haiku. Nga naman di ay, niabot na lang siya og 17. The total sa haiku is 17. Okay, 17 na lang. So, unsa man ay sukat ani or unsaon man dining sa kuan haiku. Ang inyahang taludtod na sukat kay 575. Okay? Ang kanyang hati ng pantig ng taludtod ay 575. Okay? Pwede siya magkapalit pero we follow 575 class ha, 575. Basta mo total siya og 17. Ha? Karaniwang paksa na tayo. Okay, karaniwang paksa class ng tanka ay pagbabago, pag-ibig, at pag-iisa. Char. Pag-iisa di ay. Okay? Pagbabago, pag-ibig, o pag-iisa. So, tanka iyahang gi-focus is mga pagbabago sa tao, pag-ibig,
Dira, ibibigay mo ang mga pahayag mo or tula mo sa tanka. Then, pag-iisa. Ang haiku naman, class, no, kadalasan, kalikasan at pag-ibig. Ha? Sa haiku, kalikasan at pag-ibig. Okay? So, dito talaga sa haiku, pwede kang ang punong kahoy. O, pak, ang punong kahoy. Gamanan mo. Or ang ilog, ang palaka, ang simoy ng hangin. O, kana mga title na akong ipanghatag nimo pwede in terms of kalikasan. Pwede po, mapag-ibig, mayroon kang pag-ibig na kuan, sugatan. O, ang title pa lang, murag, broken-hearted na, sugatan. Or kana kuan, pag-ibig sa paba. Sapay, ito ang title na sa pag-ibig in terms of haiku. Pwede ka ng unang sulyap sa iyong tingin. Ano siya. Okay, question sa tanka at haiku. Ang pagkakasulat at pagkakaiba nila. Okay ra? Sige na, apay nagsulat. Okay ra, naunawaan file, Carl? Device? Naunawaan nyo ang pagkakaiba ng mga pahayag na ito? Yes, ma'am. Okay. Okay, good. Sige. Next na tayo. So, halimbawa na tayo, class. Halimbawa, ha? Okay. Nandito ang halimbawa. Tanka ni Kino Tomonori na isinalay ni Wilma C. Ambat. Okay? Tanka. Tanawa. Payapa at tahimik. 7. Ang araw ng tagsibol. 7. Maaliwalas. 5. Bakit ang cherry blossom? 7. Naging mabuhay. 5. Total is 31. Okay? So, sample ni siya sa tanka. Haiku. Okay, na sinali ni Wilma C. Ambat, class kahapon. Okay, ating susuriin. Matandang sapa, 5. Ang palakay tumalon, 7. Lumalagaslas, 5. Ang total is, pilang total sa haiku? 17. Ha? Correct. 17. Oh, diba? Saan ang kuhan, ma'am? Lumalagagap sa paksana. Lumalagaslas. Kana bang gatingog ba? Pagtalon, di ba? Mutingog ang mo hapla siya. Mo nay tingog lumalagaslas. Mura bag sa kuan man na sapa man siya di. Kuan mo tingog. Nay example nay dahon. Pagtalon niya. Nay pag splash ba? Diba? Kamantay mo ana. Ana mo bisag mo bas mo mutapon mo og kuan bato, di ba? Mutingog ba na? Kuya pag walay tingog, no? Horror na walay tingog. Okay. Lumalagaslas ang kuan, daloy ng ng tubig. So, it's the sound. In terms of running or dahon na naig tubig, lumalagaslas. Next. Pakibasa device ang nasa screen. Tandaan ang kahulugan at mga mahahalagang elemento ng tula. Tula. Ito ay isang anyo ng pinakan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Nagbibigay din sa ritmo, mga tunog, paglalarawan at paraan ng pagbigay kahulugan sa mga salita. Okay, thank you. So, tula class, typographic error, ito ay isang anyo ng panitikan. Okay? So, ito ay paraan ng pagpapahayag ng damdamin ng isang tao. At, of course, mga poem ba? Poem in English. So, maaaring lapatan natin yan ng tunog at parang maging awitin. Okay, nagbibigay kasi diin yan ng ritmo upang maisalarawan ang pagbibigay kahulugan ng mga salita ayon sa iyong nais ipahawatig sa pamamagitan ng tula. Okay? So, karagdagan, nagbibigay diin ito sa kagandahan, diwa, katas, larawan, at kabuuan ng tamang kariktan na makikita sa silong ng alinmang langit. So, kani siya, tula pa lang,
dito nagpapakita ng diwa ng ating pagka kung poetic tayo. Dahil inilalagay natin yung mga salita natin pag hindi natin masabi sa taong minamahal natin sa pamamagitan na lang ng tula. Nahihiya man tayong sabihin ito sa ibang yung minamahal, daan na lang natin sa tula. Alright? So, babalikan natin lang class yung ano yung mga elemento ng tula. Okay? Para balikan lang, alam nyo naman yung mga ito, pero ato lang i-refresh or i-recall. Okay? So, taludtod. Dili ang taludtod na sa likod. Ha? Ang taludtod ay base ito sa bahagi ng tula. Ha? Okay. So, kung makikita niyo ang ating halimbawang taludtod dito sa ating dito sa ating halimbawa ng tanka, okay ha? Ako describe. Okay, kani mo oy taludtod class kani 1 2 3 4 5. Okay? Okay na ta? So, in short, ang taludtod ay bawat linya ng tula na sa loob ng isang saknong. Ha? Take note. Of course, din pantig. Pantig ay ang galaw ng bibig o saltik ng dila na may kasabay na tunog. Okay, pantig. Of course, kaning salitang akay pakuan. Sige, salitang payapa, class. Ilan ang pantig ng salitang payapa? Ilan ang pantig? Hello, ma'am? Correct. Yes. Naminaw, Junis Region sa akong discussion as a first quarter. Correct. Tulo. From the word pa, ya, pa. Okay. Tama. It's tatlo. Next. Okay na, question sa kuan saknong, pantig wala no? Okay na. Thumbs up, B. Thumbs up. Mga kiddos. Okay, thumbs up. Kung nakasabot mo sa pantig. Okay, good. Sukat. Okay, sukat naman class. Dito naman ay bilang ng pantig sa bawat taludtod. So, kanina siya sukat. Katutungin nyo na 7, 7. From the first para linya. Imong i-count ang usa ka linya. Ha? Then, tugma ay ang wagkaparehong tunog sa hulihan. Okay? Sa bahaging hulihan ng or dulo ng isang linya ng tula. Okay? Na siya yung mga rhymes in English. Rhymes. Then, also have kariktan. Ano yung kariktan? Diyan ay kailangang magtaglay ng maririkit na mga salita upang mas masiyahan. Okay? Kada bang mga poetic words kaayo ba na? Lala, grabe ang mga terms. Oy, nice kaayo. Okay, na siya. Then, talinhaga class. Ang talinhaga naman ay sangkap ng tula na may kinalaman sa mga itinagong kahulugan. So, mga terms ito na ginagamit na nagpupukaw rin ng ating guni-guni na minsan ay malalim ang mga kahulugan tulad ng tayutay, tulad ng mga idioma. So, idiomatic expression, yun ay mga malalalim na mga salita. Mga piling-piling mga salita na, of course, related sa ating paksa na inyong isusulat. So, ganyan ang talinhaga. So, alam mo ba, class, kung may tanka at haiku ang Japan, tayo rin naman ay mayroong tanaga. So, parang na-impluwensyahan tayo kasi sa Japan or sa mga Hapon. So, naging tanaga na sa atin. So, ito ay isang uri ng sinaunang tula ng mga Pilipino na may layong linangin ang lalim ng pagpapahayag ng kaisipan at masining na paggamit ng antas ng wika. So, dito sa ating tanaga ay, of course, meron tayong sukat. Paano? Tig-pipitong pantig sa bawat taludtod ng saknong. So, 7 nagihapon, no? Diba? 7 nagihapon ato ang ginagamit. Ha? Pantig. Okay? Natay kuan question? Natay question? Kung nakoy-kuyog. Okay. Rejan, okay ra Rejan. Yes. Unsa kinsay kuyog nimo? Akong gigagaw mo, nara sa lamin makita raw. Okay ra, unsa man mo? Apil siya sa klase? Dili, ma'am. Bata pa man good.
Okay ra. Magulang nga manghud yan ni kamo. Sige lang. Basta kayo magsaba ha. Okay ra, sure. Sige, go. Sabay na siya maminaw. Then, okay, class, this is your task 1. Unang gawain. Ha? So, ipapasa nyo nito sa Edmodo. Ang gagawin nyo, okay, titled gagawin ko to. Wow, powerful kayo ang gagawin ko to. So, kayo class ay gagawa ng sariling tula gamit ang kalaman mo sa Tanka at Haiku. Okay? Ang tula, isang tula sa Tanka at isa naman sa Haiku. Okay, maaari ang tula tungkol sa naging karanasan mo or sa mga napapansin mo sa panahon ng paglaganap ng COVID sa buong mundo. Maaari ring pag-ibig, kalikasan, pagkabigo, or paghihirap. Okay? Huwag kalimutan ang pamagat ng inyong tula at ang iyong pangalan. Maaaring gumuhit at magkulay bilang background ng inyong tula upang mahigit na maging maganda. Ikaw ay malaya sa pagpapaganda ng iyong gawain. In short, or bond paper ang pagsulat nito. So, inyo ha, kung ganahan mo mag-encode sa inyo ha, dabutan ka ninyo picture, that's fine. Okay ra. Okay, sa mga online learners, onliners na di akong tawag ninyo. So, inyo ha, pwede rin yung i-type, then edit with name, and saan sa Edmodo. When, tingig picture, example, pag-ibig, tingig heart na ninyo. Okay? Or broken-hearted, di ba? Depende na sa inyong hangkuan. Discarded. So, take note, 1 tula sa Tanka at 1 tula sa Haiku. Question? Okay ra? Ilahir na sila kuan ma'am rag sa tangka rag about sa COVID ning kanang usapod sa kuan pod sa lab ana ma'am. Ilahir na sila. Oh, lahi siya. Lahi. Okay. Sige. Let's proceed sa next. Okay, gabay na paalala, class lang. Paalala lang. So, Tanka ha, kadalasan ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Haiku naman ay kadalasan, kalikasan at pag-ibig. Don't forget ang sukat at ang pantigha, sukat ng Tanka at Haiku ha, ay kalimot. Total aning Tanka kay 31 and Haiku is 17. Okay? Question? Wala? Wala ra ma'am. Okay, good. Uyo So, pa. the last part of your gawain ngayong week na ito ay ang pagtataya. So, sa Edmodo nyo gagawin ang pagtataya, ha? In Edmodo. Okay? So, gamay rin yung hangkuan. That's all for the discussion na to. Natay question, ladies and gentlemen from the grade 9 students. Okay, natay question. If na go. Sige, question from Tanka at Haiku. Wala ra. Na. Okay ra? Sige, thumbs up, di. Thumbs up. Thumbs up. Okay, good job. Okay, Quelio, yes. Si Fryle, can you, mapaipakita mo yung thumbs up ka, Fryle. Okay, magaling. So, bilang paglalahat class, okay, ano ang pagkakaiba natin sa Tanka at Haiku maliban sa sistema ng pagkakasulat, okay? Ano ang pagkakaiba ng Tanka at Haiku? Just pagbubuod lang natin bago tayo magwakas. Unsa man? Ano ang pagkakaiba ng Tanka at Haiku? Ang ilang pantig ma'am? Sukat nila sa bawat linya. Yes? Hindi to. Ano pa? Ano pa? Ano po? Carl, ang pagkakaiba ng dalawa? Quelio. Baka nagkumain na si Carl. Okay? Sige, so ang pagkakaiba ng dalawa ang Tanka at Haiku, of course, maliban sa sukat na may sukat na kabuuan ang Tanka na 31 at ang Haiku naman ay 17, ay nagkakaiba rin sila sa kanilang
nilalaman. Ha? Take note of mga nilalaman. At huwag kalimutan na nakasalamin sa Tanka at Haiku ang kultura at paniniwala, tradisyon ng isang bansa. So, dito sa ating gagawin ay nais kong isalamin nyo rin ang ating kultura na ipahayag rin natin kung ano yung damdamin na meron tayo. So, huwag nating kalimutan na mahalin ang ating sariling atin. Okay? So, that's all for this day. Any questions so far? Wala na? Fryle? Wala? Device? Wala na, ma'am. Wala na. Okay, thank you so much for your cooperation this morning. I'm so happy and hope next week we have another people na madugang. Ha, dili ko ganag mawalaan, madugang akong ganahan. Okay? So let's encourage our classmates. Pwede ra gud siya na silingan na classmates ninyo to join the online class magtupad mo dira as long as maminaw mo sa klase. Okay? So, hope to see you next meeting and see you in your output in Edmodo. Okay? Si Pryle Lopez, i-chat ko dong aron ma-add ikaw sa inyo ato ang Filipino na Edmodo classes. Okay? Please chat me aron mataganti ko sa code. Okay, thank you so much for your cooperation today. Have a great day. Keep safe, everyone. Amping tanan. Bye-bye.